Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Okay, magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko muna ang ating dark chocolate. So, dito lang po kayo mag-order sa napakasarap, napakasustansyang dark chocolate na ito. Mga kapwa ko senior citizens, kailangan natin ito. Okay, yung napakinggan natin na part of a video message ni BP Sara na kahapon pa yan, viral na yan sa social media. Napakalaman yung sinabi niya at dito tayo mag-focus sa yung joint statement na pinirmahan ng Philippine government at ang National Democratic Front sa Oslo, Norway noong November 23 is an agreement with the devil. Nako, sampal sa mukha yun. Ano ba? Sabi niya, Mr. President, nakipagkutsaba ka na sa demonyo. Although very respectful ang ating BP Sara. She just speaks from the heart. Ganun lang. Kaya nananawagan ang Vice Pangulo na i-review yung statement na yon. Nananawagan ang Vice Pangulo na pakinggan naman ang hinaing ng taong bayan. Kasi ang daming nagre-react tungkol dyan eh. Alam nyo, kung makausap nyo lang mga sundalo ngayon, nako, hindi lang sila makapagsalita dahil bawal eh. Kailang halos lahat, especially yung ground forces, Philippine Army, Philippine Marines, yung nasa ground, yung direct na for the past 54 years, nagsasakripisyo. Ang iba, pumanaw na. Ang iba, natamaan, naputulan ng paa, kamay. Ako, maswerte lang ako. Pasalamat ako sa Diyos na buo pa rin ako after 34 years of fighting with this communist. Kaya lang, grabing hinanakit ng ating mga sundalo sa ginawang ito ng Pangulo. Kaya maraming makarelate dito sa statement na ito ni BP Sara na pakikipagkutsaba sa demonyo. So ang tanong, it's a very serious accusation. May sagot na ba ang Pangulo? Hinanap ko kasi mga ilang oras na, bandang alas 5, wala na yan. Kumalat na sa social media. Sinakyan din ng mainstream media. Balitado na yan. Hinanap ko, walang sagot ang Pangulo. O PCO man lang ka. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Dapat ba itong sagutin ng Pangulo o kibit balikat lang? It's a very serious matter. So bakit walang sagot? Isa lang naisip ko, takot, bahag,
nabahag ang bundok. That's weak leadership. Kaya dito lalo akong napapahanga dito sa ating VP Sara dahil meron siyang courage to, although hindi personal, broadcasted worldwide. Lahat ng Pilipino, basta mahilig sa social media, napapanood na yan eh. Ang galing, ang ganda ng dating. Para sa akin, I don't know sa inyo. Napakagalang naman yung pagsasalita ng VP Sara. Di ba, ang ganda. Karanasan muna niya ang binanggit niya as city mayor ng Davao for so long years. Na-experience niya talaga ang labanan ng sundalo at NPA sa kanyang lugar. Kaya, personal ang laban, sabi niya eh. Ang mga hinaing ng mga parents, may anak pa ba nga mawawala? So I salute our Vice President sa kanyang tapang at malasakit to confront this President. So, baka ako lang naman ang hindi nakakita sa sagot. Paki-comment ko kung may nakita kayong sagot ng Pangulo. O video message. Kung hindi man ang Pangulo, I don't know kung narinig na nabayan ng Pangulo. Dapat marinig niya. Otherwise, napakahina ang kanyang staff. Dapat marinig yan ng PCO, Communications Office. Si Secretary Galvez. Dapat silang sumagot. Kung hindi man ang Pangulo, sumagot si Secretary Galvez. Trabaho ni Secretary Galvez. Actually, 3 ang pumirma sa side ng Philippine government. Si Presidential Assistant Lagdameo, General Galvez, General Bautista. So si General Bautista, laylo lang yan, ang talagang nasa frontline si Secretary Galvez. Sagutin nyo naman, mahal na Pangulo, Secretary Galvez, o kaya si Secretary Chodoro, kung ano naman ang This is part of democracy. Malayang pagpapahayag. Para maliwanagan kami. Kasi, I don't know sa inyo, basta ako, agree ako na demonyo itong mga teroristang ito. In the first place, ano ba ang communism? Diba, it's a godless ideology. It's anti-Filipino. Ang Pilipino, wala pa akong na-meet na Pilipino na atheist eh. 99.9% Filipinos are God-believing. Kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, meron tayong kapatid na Muslim, naniniwala pa rin sa Diyos. Yung Allah na Diyos ng mga Muslim, the same thing. Parehas din yung Jehovah or sa Kristiyano. So, bakit itong mga komunista na hindi naniniwala sa Diyos, na nagpahirap sa ating bansa for 54 long years, ay bibigyan na naman ng pagkakataon na bumangon? Mr. President, nasubukan mo bang lumaban sa mga komunista? Nakipagbarilan? I'm sure, wala. Huwag mong sabihing ranger ka. Kasi pinagmamayabang ng iba, ranger daw. Walang test mission, yung kuting na yan. Nag-undergo lang yan ng yung basic training. Kaya lang yung test mission. Ang ranger po, bago maging full-fledged na scout ranger ang isang sundalo, isasabak talaga yan sa giyera. Pag na-encuentro sila at naging successful yung armed encounter nila, yan na, scout ranger na.
Eh, ang Pangulo, wala. Kaya hindi yan, Ranger. Kuting yan. Tama, si Marlica na kuting. 54 long years. Anong kaibahan? Kung may presidente na nagbigay ng pinakamalaking pagkakataon sa komunist na makipag-peace, magkaroon na ng tuldok yung gera na yan, wala nang iba kundi si Pangulong Duterte. Binigyan niya ng cabinet post ang mga komunist. Walang ibang presidente na nakagawa niyan, not even Cory. Lahat ng presidente nakipag-peace talks. Oh, anong nangyari? Panahon ni Tatay Digong, nandyan na sila, 4 sila. Walang, kasi ang sinseridad, it's 100% questionable. Bakit hindi kayo matuto sa nakaraang experiences natin, Mr. President? At pumayag pa kayong nakipagkutsaba sa mga demonyo. Nagsasayang lang po tayo ng pera ng taong bayan. Yan ang aking mag-negotiate kayo, punta kayo ng Nosli o kaninong pera yan? Hindi nyo naman pera. O mabuti, sweldo nyo ang gamitin nyo, okay lang. Taxpayers money, gagastusin nyo pagkain, hotel ng mga komunistang yan. O kung gusto nyo mag-pistoks kayo dito lang sa Pilipinas. Tapos huwag kayong titira sa mga mamahaling hotel. Huwag kayong kakain na masarap, okay lang. Kaya lang, yan na naman, millions na naman ang budget niyan. O billions pa kaya, ilang taon. PRRD, halos 2 years, walang nangyari. Tapos, uulitin nyo na naman. O sige, yun na, you are sleeping with the enemy. Kaya, sagutin nyo naman, Mr. President. Huwag niyong ipakita na nabahag ng inyong buntot. Naghihintay kami sa inyong sagot.